Huminga ng malalim si Althea at tumingin ng diretso sa matanda. Ang gusto ko lang po ay makitang masaya si Valerius. Nung nakilala ko siya, para siyang rebulto na walang buhay. Pero ngayon, nakikita ko ng lalaking nasa likod ng maskara. Hindi ko po kailangan ng yaman nyo, Don Teodoro. Dahil para sa akin, si Valerius at ang anak namin ang pinakamalaking kayamanan ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan, maya-maya isang mahinang tawa ang kumawala sa matanda. May tapang ka, gaya ng lola ni Valerius. Mabuti. Dahil kailangan ng pamilyang ito ng bagong dugo ng may puso, lumapit ang matanda kay Althea at tinawakan ng kamay nito. Welcome to the family, iha. Siguraduhin mo lang na alagaan mong apo ko. Dahil kung hindi, ako ang makakalaban mo. Ang katedral ay napupuno ng halimuyak ng mga sariwang sunflower at puting rosas. Ito ang araw na tila isang panaginip lamang para kay Althea. Ilang buwan na nakakalipas, ngayon, suot ang isang napakagandang lace gown na dinisign ng pinakasikat na couturier sa bansa. Nakatayo siya sa harap ng malaking pinto ng simbahan. Handa ka na ba, iha? Tanong ni Don Teodoro na siya mismo nagpresentang maghatid sa kanya sa altar dahil wala ng kanyang mga magulang. Handa na po, lolo. Nakangiting sagot ni Althea, bagamat may konting kaba sa kanyang dibdib. Hindi to kaba ng takot, kundi kaba ng sobrang kagalakan. Bumukas ang pinto at ang kanta ng Ikaw ay nagsimulang tumugtog. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakita niya si Valerius. Ang lalaki nakasuot ng puting tuxedo, mukhang isang prinsipe mula sa mga kwentong pambata. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Althea ay ang mga mata nito. Basang-basa ng luha habang nakatingin sa kanya. Ang Ice King ay tuluyan ng natunaw sa init ng pag-ibig. Bawat hakbang ni Althea ay tila pag-alala sa lahat ng kanilang pinagdaanan, mula sa malamig na kontrata sa pagtataksil ni Clarice hanggang sa sandaling muntik na siyang mawala sa mundong ito. Sa bawat hakbang, mas nagiging malinaw sa kanya na ang lahat ng sakit ay may katumbas na ligaya. Nang makarating siya sa harap, kinuha ni Valerius ang kanyang kamay at tinalikan to ng buong giliw. You look breathtaking, Althea. Bulong nito. Ang seremonya ay naging taimtim at puno ng emosyon. Ngunit bagong pagpapalitan ng singsing, isang kaguluhan na naganap sa lipurang bahagi ng simbahan. Isang lalaki nakasuot ng itim na jacket ang pilit na pumasok, kinahadlangan ng mga security ni Valerius. Valerius, Althea, kailangan niyo itong malaman, sigaw na lalaki. Agad na naging alertong lahat. Naisip ni Althea, hindi pa ba tapos ang gulo? Ngunit imbis na magalit, tinaas ni Valerius ang kanyang kamay para pahintulutan ng lalaki na makalapit. Ito ay si Jonas, ang dati ring tauhan ni Marcos Delgado, na tumakas matapos ang insidente sa hotel. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Valerius. Ang boses ay seryoso, ngunit walang halong galit. Nandito ako para ibigay ito, sabi ni Jonas habang inaabot ng isang maliit na digital recorder. Bago makulong si Marcos ay iniwan niya ang utos. Pero hindi ko na kayang sigurahin ng kasamaan nila. Alam kong kasal niyo ngayon at gusto kong magsimula kayo ng walang anumang lihim sa nakatago. Pinindot ni Valerius ang play. Ang boses ni Clarice ang narinig ng lahat. Hindi kailangan mamatay ni Althea. Gusto ko lang siyang mawala sa landas ko. At Marcus, siguraduhin mo ang mga dokumento tungkol sa nakaraan ni Valerius ay masunog. Ayaw kong malaman niya na ang nanay niya hindi namatay sa sakit, kundi pinatay ng sarili niyang ama. Napahawak si Valerius sa upuan, isang lihim na matagal nang ibinaon ng kanyang pamilya. Tumingin si Valerius kay Don Teodoro na biglang napayuko sa hiya at pagsisisi. Lolo, totoo ba ito? Tanong ni Valerius. Ang boses ay nanginginig. Valerius, anak, hindi ko gustong malaman mo. Hikbi ng matanda. Ang tatay mo, hindi niya sinasadya. It was an accident pero itinago namin para sa pangalan ng pamilya. I'm so sorry. Natahimik ang buong simbahan. Ang saya ng kasal na balutan ng madilim na katotohanan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, hinawakan ni Althea magkabilang kamay ni Valerius. Val, tumingin ka sa akin. Malambot na utos ni Althea. Ang nakaraan ay hindi ikaw. Ang kasalanan ng ama mo ay hindi sayo. Nandito tayo ngayon para bumuo ng sarili nating kwento. Isang kwentong walang lihim, walang takot. Haharapin natin ito na magkasama. Tumingin si Valerius sa mga mata ni Althea at doon niya natagpuan ang kapayapaan. Ang katotohanang matagal niyang kinatatakutan ay nailabas na at sa tulong ni Althea
hindi nito makakasakit sa kanya. Ipagpatuloy natin ang kasal, sabi ni Valerius sa pari. Ang boses ay mas matatag kaysa kanina. Sa harap ng lahat, ipinangako nilang kanilang buhay sa isa't isa. Hindi na dahil sa isang kontrata, kundi dahil sa isang pag-ibig na kayang harapin ang anumang katotohanan. Gaano man ito kapait, matapos ang madamdaming revelasyon sa simbahan, pinili ni Valerius at Althea na iwan na munang ingay ng lungsod. Hindi sila nagpunta sa ibang bansa para sa kanilang honeymoon. Sa halip bumalik sila sa kanilang gintong kulungan sa Tagaytay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang mga rehas ng kontrata. Ang mansyon ay naging paraiso ng kanilang pagsasama. Ang mga sumunod na buwan ay naging mabilis at tila isang panaginip. Ang tiyan ni Althea ay unti-unti nang lumalaki. Isang buhay na paalala ng kanilang nalampasang unos. Val, tingnan mo! Masayang tawag ni Althea habang nakahiga sa kanilang malawak na kama. Sumisipa na naman siya. Agad na binitawan ni Valerius ang kanyang laptop kahit na may mahalagang conference call siya sa mga investor sa London at lumapit sa asawa. Inilapat niyang kanyang palad sa umuumbok na tiyan ni Althea. Ramdam niyang mahinang tibok at ang malilikot na sipa ng kanilang anak. He's going to be a fighter, just like his mother. Bulong ni Valerius sabay halik sa tiyan ni Althea. O baka naman makulit, gaya ng tatay niya kapag hindi nakukuhang gusto sa board meeting. Natawa si Althea. Sa mga sandaling yon, ang Ice King ay isa na lamang mapagmahal na asawa. Ang kanyang mga mata ay wala na, ang lamig ng dating kinatatakutan ng lahat. Napalitan na ito ng init ng pasasalamat. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa kabila ng katahimikan, hinarap ni Valerius ang kanyang lolo Teodoro. Hindi para maghiganti, kundi para itamang mga mali ng pamilya. Itinatag ni Valerius ang Monterreal Foundation for Justice, isang organisasyon tumutulong sa mga biktima ng karahasan sa pamilya at mga batang naulila dahil sa krimen, bilang pagpupugay sa alaala ng kanyang ina. Ginawa mo ang tama, Val, sabi ni Althea isang gabi habang pinapanood nilang paglubog ng araw mula sa kanilang balkonahe. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Salamat dahil hindi mo ko iniwan noong nalaman natin ang lahat, sagot ni Valerius. Niyayakap siya mula sa likuran. Kung wala ka, baka tuluyan na ako naging bato. Pagsapit ng ikapitong buwan ng pagbubuntis ni Althea, isang sorpresang inihanda ni Valerius. Dinala niya si Althea sa flower farm kung saan sila una nagkaroon ng tunay na koneksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang simpleng farm. May nakatayo ng isang modernong villa sa gitna ng mga sunflowers. Ito ang magiging retreat house natin, sabi ni Valerius. Dito lalaki ang anak natin na malayo sa polusyon at gulo ng negosyo. This place is yours, Althea. Isang regalo para sa babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, nakatanggap si Valerius ng isang tawag mula sa kanyang abogado. Sir, may balita na tungkol kay Clarice. Nagkaroon ng gulo sa loob ng correctional facility. Sinubukan niyang tumakas at sa kasamang palad, nasaktan siya ng malubha. Natigilan si Althea nang marinig ang balita. Kahit na anong sama ng ginawa ni Clarice, bahagi pa rin ito ng kanyang nakaraan. Ang tanong, handa na ba siyang tuluyang ibaon ang galit para sa kapakanan ng kanyang dinadala? Val, gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon, sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang amoy ng gamot at tunog ng mga makinang sumusuporta sa buhay ang sumalubong kina Althea at Valerius sa loob ng hospital wing ng correctional facility. Sa gitna ng puting kwarto, halos hindi na makilala si Clarice. Payat, maputla at maraming benda sa katawan dahil sa kaguluhan sa loob ng bilangguan. Hihintayin kita sa labas, bulong ni Valerius. Hinawakan niyang kamay ni Althea. Tinitiyak na ligtas ito. Alam niyang kailangan ito ni Althea para sa sarili nitong katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Althea sa gilid ng kama. Nang imulat ni Clarice ang kanyang mga mata, walang bakas ng dating ningning. Ang tanging naroon ay ang pagod at pagsisisi. Thea, halos pabulong na tawag ni Clarice. Nandito ka pala. Bakit mo ginawa yun, Clarice? Bakit mo sinubukan tumakas? Mahinang tanong ni Althea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice. Dahil hindi ko kayang mabuhay ng walang anuman. Habang ikaw nasa iyo ng lahat, ang yaman,
ang pag-ibig ni Valerius at ang anak na dapat ay sa akin. Hindi ito tungkol sa pwesto o yaman, Clarice. Tungkol ito sa mga pinili mo, sagot ni Althea. Sana pinili mong maging totoo. Sana pinili mong pagkakaibigan natin. Humikbi si Clarice at sa bawat paggalaw niya ay tila nahihirapan siyang huminga. Patawad, Thea. Alam kong huli na. Pero patawad. Noong una, gusto ko lang talagang protektahan ang sarili ko. Pero nilamon ako ng inggit. Nung makita ko kung paano katingnan ni Valerius, doon ko nalaman na talo na ako. Mahal ka niya sa paraang hindi niya ako kayang mahalin. Hinawakan ni Althea ang nanginginig na kamay ni Clarice. Sa kabila ng lahat ng sakit, nararamdaman niyang dating kaibigang nagligtas sa kanya noon, ang babaeng naging sandigan niya noong siya ay walang-wala. Pinapatawad na kita, Clarice. Matagal na, sabi ni Althea habang tumutulong kanyang mga luha. Ngayon magpahinga ka na. Bitawan mo ng lahat ng galit. Tumitig ng matagal si Clarice kay Althea. Tila tinatandaan ang mukha ng taong sinaktan niya, ngunit siya ring huling nanatili sa tabi niya. Salamat, Thea. Alagaan mo ang bata. Yun ang huling salita ni Clarice, ang mahabang tunog ng heart monitor, ang nagudyat ng pagtatapos ng kanyang kwento. Lumabas si Althea ng kwarto na may mabigat na dibdib, ngunit naroon ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman. Sinalubong siya ni Valerius na isang mahigpit na yakap. Tapos na, Althea. Wala nang utang na loob. Wala nang galit. Tayo na lang. Tumango si Althea habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ang nakaraan ay tuluyan na naging abo. Habang naglalakad sila palabas sa pasilidad, naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puson. Isang kirot na hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagong buhay na nagmamadali ng lumabas. Val! Napahawak si Althea sa braso ng asawa. Val, mukhang manganganak na ako. Lalaki ang mga mata ni Valerius. Ang lalaking laging handa sa lahat ng krisis ay biglang nagpanik. Ano? Ngayon na? Okay. Stay calm, Althea. Breathe. Security. Get the car now. Ang loob ng SUV ay binalot ng taranta at kaba habang mabilis na binabaybay ng driver ang daan patungo sa pinakamalapit na ospital. Mahigpit na nakahawak si Althea sa kamay ni Valerius. Ang bawat kontraksyon ay tila isang malakas na alon na humahampas sa kanyang buong katawan. Val, hindi ko na kaya. Ang sakit, ungoy ni Althea. Ang kanyang noo ay basang-basa na ng pawis. Kaya mo yan, mahal ko. Malapit na tayo. Just breathe, okay? Hinga lang, sagot ni Valerius. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Pero ang totoo ay mas nanginginig pa ang kanyang mga kamay kaysa kay Althea. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang CEO ay walang kontrol sa sitwasyon. Pagdating sa ospital, mabilis ay sinakay si Althea sa isang stretcher. Stay with me, Val, sigaw ni Althea habang tinatakbo siya patungo sa delivery room. I'm right here. Hindi ako aalis, pangako ni Valerius. Sinuot niya ang sterile gown at sumama sa loob. Sa loob ng sumunod na 2 oras na saksiyan ni Valerius ang tunay na kahulugan ng katapangan. Nakita niya kung paano itaya ni Althea ang kanyang huling lakas. Bawat sigaw ng asawa ay tila humihiwa sa kanyang puso. One last push, Mrs. Monterial. I can see the head, madiing utos ng doktor. Piniga ni Althea ang kamay ni Valerius ng napakahigpit sa isang huling sigaw na puno ng pag-asa at paghihirap. Isang matinis na iyak ang pumuno sa buong silid. Uwa! 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 Tila huminto ang mundo para kay Valerius. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng takot sa nakaraan, at ang lahat ng pait na naramdaman niya sa buhay ay biglang naglaho nang makitang isang maliit, mapula at umiiyak na sanggol na nilapag sa dibdib ni Althea. It's a boy, Mr. and Mrs. Monterial, nakangiting sabi ng doktor. Isang malusog na baby boy. Naiyak si Althea habang hinalikan ang ulo ng kanyang anak. Hello, baby. Hello, my little Valerius. Lumapit si Valerius at nanginginig na hinalikan ang noo ni Althea. Bago dahan-dahang hinawakan ng maliit na daliri ng kanyang tiyan. Ang sanggol ay tila tumigil sa pag-iyak at tumawak sa kanyang hintuturo. Sa sandaling yun, naramdaman ni Valerius ang isang uri ng pag-ibig na hindi niya akalaing posible. Salamat, Althea, bulong ni Valerius. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng asawa. Salamat sa pagbibigay sa akin ng tunay na dahilan para mabuhay. Pinaligiran sila ng katahimikan at init ng pagmamahal. Wala nang anino ni Clarice.
Wala nang banta ni Marcos at wala nang lamig na kanilang kontrata. Ang sanggol na ito naging buhay na patotoo na ang pinakamagandang bagay sa mundo ay madalas ay sinisilang mula sa pinakamahirap na pagsubok. Nang ilipat sila sa kanilang suite, dumating si Don Teodoro. Ang matanday tila bumata ng 10 taon nang makitang kanyang apo sa tuhod. Siya ang magdadala ng pangalan natin, Valerius, sabi na matanda na may panginginig ang boses. Pero sa pagkakataong ito, ituturo natin sa kanya na ang tunay na yaman hindi nasa bangko, kundi nasa taong katabi niya. Tumingin si Valerius kay Althea na mahimbing nang natutulog kasamang kanilang anak. Tama ka, Lolo, at sisiguraduhin kong hindi niya mararanasan ang lamig na naranasan ko dahil ang batang ito'y bunga ng tunay na pag-ibig. 5 taon ang mabilis na lumipas, ang dating malamig at tahimik na mansyon sa Tagaytay ay binabalot na ngayon ng tawanan at ingay ng mga bata. Ang bakuran na dati puro formal na hardin lamang ay meron na ngayong maliit na playground at mga nakakalat na laruan. Daddy! Daddy! Look! I caught a butterfly! Sigaw ng 5 taong gulang na si Liam. Ang panganay ni na Valerius at Althea, kamukhang kamukha siya ng kanyang ama, mula sa matikas na tindig hanggang sa matatalinong mata. Ngunit ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng kay Althea. Lumabas si Valerius mula sa kanyang opisina sa bahay. Hindi na siyang laging nakasuot. Suot niya ngayon ay isang simpleng t-shirt at short. Ang kanyang mukha ay mailiwala sa puno ng kaligayahan. Binuhat niya si Liam at hinalikan sa pisngi. Great job, champion. Pero bitawan mo na yan para makalipad siya pabalik sa mommy niya, okay? Nakangiting sabi ni Valerius. Mula sa garden, lumabas si Althea na karga-karga ang kanilang ikalawang anak, ang 2 taong gulang na si Clara. Ang pangalan ay pinili ni Althea bilang simbolo ng pagpatawad at bagong simula. Mas lalong gumanda si Althea. Ang kanyang aura ay puno ng kapayapaan at contentment. Val, tama na muna ang laro. Nakahanda ng merienda sa garden, tawag ni Althea. Lumapit si Valerius sa kanyang asawa at ipinatong ang kanyang braso sa balikat nito. Pinanood nila ang kanilang mga anak na masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Sinong mag-aakala ng lahat ng ito ay nagsimula sa isang madilim na kontrata at isang hiram na pangako? Iniisip mo pa rin bang nakaraan? Tanong ni Valerius na mapansin ang malalim na tingin ni Althea. Minsan, pag-amin ni Althea, pero hindi na may halong sakit. Iniisip ko lang kung gaano ka misteryosong tadhana. Kung hindi dahil sa maling plano ni Clarice, baka hanggang ngayon ay sekretarya mo pa rin ako na lihim na humahanga sa malayo. Natawa ng mahina si Valerius sa tinarap ang asawa. Hinawakan niya magkabilang kamay nito. Ang kanyang wedding ring ay kuminang sa sikat ng hapon. And I would still be that heartless boss who didn't know how to love, Althea. You didn't just carry my child. You carried my soul out of the darkness. I love you, Valerius. Higit pa sa anumang salitang nakasulat sa kontrata, bulong ni Althea. I love you more, Mrs. Monterreal. No expiration date. No conditions. Forever. Sagot ni Valerius bago dahan-dahang itinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Althea. Sa hindi kalayuan, nakatingin sa kanila si Don Teodoro mula sa balkonahe. May hawak na tasa ng tsaa at nakangiti. Ang pamilyang Monterreal ay hindi na lamang isang makapangyarihang pangalan ng negosyo. Ito na ngayon ay isang tunay na pamilyang binuo ng pagmamahalan, katapatan at kapatawaran. Habang lumulubog ang araw sa likod ng bulkang Taal, ang langit ay nagkulay kahel at tila isang paalala na matapos ang pinakamahabang gabi, palaging may darating na umaga na puno ng bagong pag-asa. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang kasinungalingan, ngunit nagtatapos sa isang katotohanang mas matamis pa sa anumang pangarap ng pag-ibig kapag totoo ay kayang maghilom ng lahat ng sugat at bumuo ng isang bukas na walang hanggan. 10 taon matapos ang kanilang huling pagsubok, nakatayo si Althea sa harap ng isang malaking glass window sa bagong gusalin ng Monterreal Foundation. Sa kanyang kamay ay hawak niya isang plake, nagpakilala para sa kanyang advokasya sa mga kababaihang naging biktima ng manipulasyon at pananamantala. Ang lalim na iniisip ng misis ko. Isang baritonong boses ang bumulaga sa kanya. Naramdaman ni Althea ang pamilyar na init ng yakap ni Valerius mula sa likuran. Kahit lumipas sa mga taon,
Hindi nagbagong epekto ng lalaking ito sa kanya. Mas lalo lamang itong naging kagalang-galang tingnan sa kanyang graying temples na lalong nagpadunong sa kanyang anyo. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang narating natin, Val. Nakangiting sagot ni Althea. Sino mag-aakalang ang dating Ice King ay magiging pinakamalaking benefactor ng mga social programs sa bansa. Natutunan ko sa pinakamagaling na guro. Piling sagot ni Valerio sabay halik sa kanyang balikat. Maya-maya pa'y pumasok sa opisina ng isang matangkad at gwapong binatilyo. Si Lia, na ngayon ay 15 taong gulang na. Kasunod niya si Clara na isang masayahin at maliksing batang babae. Ma'am, Dad, handa na po ang sasakyan. Lolo Chodoro is waiting at the farm. Sabi niya, gusto raw niyang makita mga bagong sunflowers ni tinanim natin. Ani Lia. Susunod na kami, Lia. Mauna na kayo sa sasakyan. Utos ni Valerius. Nang muli mo pag-isa ang dalawa, kinuha ni Valerius isang lumang piraso ng papel mula sa kanyang wallet. Ito ang orihinal na kontratang pinirmahan nila Althea noon. Ang dokumentong dapat ay matagal na nilang sinunog. Bakit mo pa rin tinatago yan? Tanong ni Althea na may halong pagtataka. Dahil ito ang nagpapaalala sa akin na kahit sa gitna ng pinakamalaking pagkakamali, pwedeng sumibol ang pinakamagandang katotohanan. Sagot ni Valerius. This contract was about acquiring an heir, but what I got was a home. Kinuha ni Valerius ang isang lighter at sa harap ni Althea, tuluyan niya ng sinilaban ng papel. Pinanood nilang maging abo ang huling alaala ng kanilang madilim na simula. Wala na ang kontrata, Althea. Ang natitira na lang ay tayo, bulong ni Valerius. Lumabas silang magkahawak kamay. Iniwan ang mga anino ng kahapon. Sa labas sumisikat ang araw ng napakaliwanag. Tila sumasang-ayon ng kanilang kwento na nagsimula sa isang hiram na pangako ay habang buhay nang nakatatak sa mga bituin. Bilang isang tunay at wagas na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang kabanata ng kwento ni na Althea at Valerius. Muli niyo po akong samahan sa panibagong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat at God bless everyone.